Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat, sa aming pong mga nagsusuri, sa ating mga kaibigang sumusubaybay sa programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan, ay muli pong bumabati po ng magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, saan man po kayo dako naroroon. Ay patuloy po tayong nagpapasalamat sa Diyos at ang programa ay nagpapatuloy upang kayo po ay mapaglingkuran sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Yan po, dumating na po tayo sa takdang oras muli ng ating pong sama-samang pag-aaral. Sa hapong ito, ang paksa po natin ay may kinalaman po sa pag-aaring ganap. Sa ibang mga termino ay papaano ang tao ay aariing banal, aariing matuwid sa harapan ng Diyos. Sa ibang termino po niyan ay justification by faith. Yan po ang ating pong sama-samang pag-aaralan ngayon pong hapon. Kaya samahan niyo po kami sa loob po ng 2 oras po ng ating pagtatalakay. Kaya muli, bago ho natin simulan ang ating pong pag-aaral ngayon pong hapon, sumandali ho muna tayong manalangin. Pangunahan po tayo ni kapatid na Jomer Nuwal. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila po naming Diyos, Ama na nasa langit. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami pong muli ay maaring tumalakay sa inyo pong mga ginintoang aral mula sa Biblia. Dalangin po namin, dakilang Panginoon, na ang banal na Espiritu ang mangunahan sa amin, gayon din po sa aming mga kapatid at mga kaibigan na nagsusuri. Samahan mo po kami, Ama, sa pag-aaral na ito. Maranasan po namin, O Diyos, ang inyo pong presensya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay po, ayan. Ang nanalangin po sa atin ngayong hapon ay si kapatid na Jomer Nuwal. Ayan, sana po sa lahat ng aming mga kaibigan na nasa kanilang mga tahanan, saan po kayo naroon, ay buksan niyo po ninyo muli ang inyong mga gadgets, ang inyong mga cellphone, ang inyong mga laptop upang samahan po kami sa atin pong pag-aaral bilang karagdagan sa mga nagsusuri ay para maunawaan ang mensahe na gusto kong iparating ng ating Diyos. Pero bago po natin uli yan simulan, ay nais kong bigyan muli ng pagkakataon na bumati ang aking mga kasama. Simulan ko na po sa aking kaliwa, Brother Jomer. Sige po. Ayan. So, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Binabati po kayo namin ng magandang araw, saan man po kayo panig ng mundo naroroon. Ito man po ay napapanood po ninyo ng replay. Magandang araw po sa inyo. Nais ko pong batiin yung akin pong mga kamag-anak dyan sa lugar ng Mabuhay City, Dasmariñas, Cavite. Dyan po kila tita, si Sister Ninfa Barcelon at si Brother Joel Barcelon, ang kanyang buting asawa, at ang kanya pong mga anak. Ayan, magandang araw po sa inyo. At gayon din po sa mga kapatiran namin dyan sa lugar ng Mabuhay 2000. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Gayon din po sa lugar ng San Marino SDA Church. Magandang hapon din po sa inyo. Gayon din po sa lugar ng Mabuhay City, Phase 1 and Phase 2, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. At gayon din po sa aking kasama ngayon na aking napakatikas at napakagwapong kapatid na si J. Mark. Ayan, magandang hapon sa iyo, J. Mark, shout out sa iyo. At binabati ko rin ang aking kaibigan na si Lovejoy Montalban. Ayan, magandang hapon din sa iyo. At gayon din sila
Aaron James Untalan. Ayan, magandang hapon sa iyo, Kuya James. At gayon din kay Brother Sulad. Ayan, magandang hapon, Brother Sulad. God bless po sa inyo. At binabati ko rin po yung aking tatay na naghatid po sa akin dito, si Brother Remir Nual. Ayan, magandang hapon po pa. At gayon din kay Mama na napakabait na nagluto ng aming ulam na aming kinain kanina. Ayan, magandang hapon sa iyo, Ma. At gayon din sa mga kapatiran dyan sa lugar ng Golden City at sa iba't ibang church pa dyan sa Dasma 2. Ayan, at nice ko rin po palang i-promote yung aking YouTube channel. Mangyari lamang po na inyong i-search, mga kapatid, ang Jomer T. Nual. Ayan, makikita po ninyo dyan ang iba't ibang video na may kinalaman po sa mga spiritual na bagay ng ating pong mahal na Panginoon. Okay, thank you kapatid na Anual. Partner, Brother Pensky. Opo, isa pong napakagandang hapon po sa inyong lahat. Saan man po kayong panig naroroon, hangad po namin na ang biyaya ng kalangitan ay manatili sa inyo pong sambahayan. Binabati rin natin ang atin pong mga kasama na hindi po natin kapili ngayon. Ang kapatid na Aldrin Ruetas, sa kanyang patuloy na pagpapalakas, ay hangad natin na hipuin ng banal na espiritu upang makasama natin muli sa pag-upo dito sa ating pong platform. Amen. Binabati rin natin ang kapatid na Ray Moncada. Ayan po, at ang kapatid na Ray Moncada ay masyado pong busy ngayon sa napakaraming mga gawain ng ating pong Panginoon. Lalo pat meron na siyang baby, kapatid na Lino. Okay. At nakikita natin na napakaganda at napakalusog na kanya pong baby. Congrats po sa inyo pong mag-asawa. At hangad po ng palatuntunan ito na patnubayan ng ating dakilang Diyos sa paglaki ang inyo pong mga anak, kapatid na Lino. Yung ministry mo. Oo nga, no? Huwag niyo pong kaliligtaan, mga kapatid, subaybayan po ang aking personal ministry sa YouTube. I-type niyo lamang po ang aking pangalan, Fernando B. Camacho Jr. At lalabas na po ang Back to the Truth Ministry na siyang kinalululanan ng iba't iba po nating mga ministry. Marami po kayong mapapanood dyan at makakatulong po sa pagpapalago ng inyong pananampalataya. Gayon din po ang ating ministry ng kapatid na Ray Moncada. Sa kanya pong tanong at sagot ay huwag niyo pong kaliligtaan. Meron na rin po yan sa Reels at sa TikTok, mga kapatid. Subaybayan po ninyo at tangkilikin. At ganun din po sa paparating po na October 22, 2023. Next Sunday po ang paglulunsad na po ng ating programa dito po sa Pathfinder Medic Response Unit. Kayo po ay aming inaanyayahan na makilahok dito po sa minsanang pag-aaral ng pagiging instructor sa ilalim po ng Pathfinder Medic Response Unit. Nagugugulin po natin ng 48 hours. At inaanyayahan ko po kayo, magsisimula po yan, ulitin ko po, October 22. Kapag kayo may katanungan, i-chat nyo lamang po ako at kayo po ay aking sasagutin hinggil po sa ating program po na yan. Magsisimula po yan, ganap na alas 7 ng umaga at magtatapos ng alas 12 ng tanghali. Ayan po. 8? Hindi, tama lang yun, 7. Kasi darating yan 8. Okay po, Brother Lino. Pansamantala, yan muna ang ating... Okay, thank you kapatid na Permsky. Binabati ko po ngayong hapon si Konsihal Gilbert Egoy Garrido dito sa St. Peter. Yan, God bless po sa inyong panunod. Ganun din kay Madam Jess Garrido, yang kanyang may bahay. Ayan, God bless po sa inyong panunood. Gayun din po ay sa pamilya po ni Patrick Gonzales, magandang hapon po. Ganun din kay Mitch, kay Angelo. Ganun din sa kaisa-isang anak ni Mitch saka ni Patrick na si Lucas.
God bless po sa inyo, sa buong distrito ni Pastor Art, Pastor Dave, Pastor Kenneth Patilan, magandang hapon. Sa buong miyembro ng Dasmaji, binabati ko po ang kailang mga elders po natin ay busy dahil sa pagpapaganda at paglalagay ng mga TV at ng aircon. Yan. Sa lahat po ng mga karamdaman, dalangin po natin ay sila po ay magpagaling at maging malusog. Ayan. Brother Eric, okay, magandang hapon. Ganon din kay Wilma Evie Malyari, magandang hapon po sa inyo. Ganon din kay Kirma Kriaco, ayan. God bless po sa inyong panonood. Sa Cleopas family, magandang hapon, ayan. Kay Joshua, sa lahat ng mga sunyiga dyan sa 13, sa Biladyo, magandang hapon. Yan. Kay Brother Sammy Patalinog, sa mga Patalinog family. San Juan family, magandang hapon. Mamaya po ulit, kami ay babate. Yun lamang po aming nakikita sa aming Facebook. Ayan. Okay po. Ayan. Tuloy na ho tayo. Wala na po ba nakalimutan, Brother Pensky, Brother Noel? Sige ho. Okay. Ayan. Sa lahat ng aming mga viewers ay magbigay ulit tayo ng pansamantalang pagtanaw ng ating tinalakay nung nakaraang pong linggo ng hapon. Napakaganda ng paksa na may kinalaman po sa biyaya, kapatid na Persky, kapatid na Nuwal. Opo. Alam nyo, dito sa ating paksang ito na marahil ang isa sa kinagigiliwan kong paksa, kapatid na Camacho eh. Amen, amen. Alam nyo, pagdating sa salitang biyaya o kaya sa pagtuturo ng biyaya, kumisan ang mga tao, kapatid na Persky, kapatid na Nuwal, para bagang pag sinabing biyaya, parang hanggang doon na lang ang tao, ano? Opo. Para bagang ang tao wala nang gagawin eh. Oo. Basta tatanggapin na lang yung biyaya. Pero pinakita niyo nakaraang mga hapon, yung palang mga biyayang yan, pagka ikaw'y nasa ilalim yan, hindi nagtuturo ng pagsuway sa kautusan. Correct. Hindi nagtuturo ng paglabag sa kautusan. Tama po. At hindi rin nagsasabi na wala ng kautusan. Tama. Ayan. Madaling sabi, pagka tayo pala ay nasa ilalim ng biyaya, kapatid na Persky, kapatid na Nuwal, sa lahat ng mga viewers, yung palang nasa ilalim ng biyaya ay nahayag pala ito sa pagtupad, Yan. sa pagsunod. Gamitin ko, makikira mo na ako, kapatid na Camacho, sa maganda mong terminology. Ayan. Sige po. Alam niyo, pagka sinabing nasa biyaya, katumbaso niyan, pag tayo umiibig kay Kristo, ano sabi dyan, 14:15? Ayun. Ikaw na nga magsabi, kapatid na Camacho. If you love me, keep my commandments. Nakita nyo, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya, doon po sa aming mga kaibigan, ngayong hapon, itong paksang may kinalaman sa biyaya, sana po ay maintindihan po ninyo, nung nakaraang paksang yan, pag tayo po ay sinasabing ligtas sa ilalim ng biyaya, dapat ito'y makita sa pagkilos niya sa pamagitan ng kanyang pag-ibig na susunod sa batas. Yun. Hindi batas ni Moises ang ating sinasabi, kapatid na Persky, kapatid na Nuwal. Kundi yung sinasabi nating madalas, yung law of God, law of Christ. Walang iba yung mga kautosang umiiral hanggang sa panahon ng bagong tipan. Narin yung katiwala sa pag-iikapo, katiwala sa pangangatawan, yung pangingili ng araw ng Sabat na nasa Exodus 20, pati yung 10 Commandments, marami pang mga batas na umiiral, kapatid na Persky, kapatid na Nuwal. Yan po sa ating tinatalakay o nire-recap natin yung salitang biyaya. Ayan. Kaya napakaganda nito eh. Kaya iniisip naman natin, alang-alang doon sa ating mga kaibigan, sana yung kanilang paniniwalang naligtas ng biyaya ay hindi lamang lumitaw sa bagong tipan, kapatid na Nuwal. Kundi ito'y lumitaw na hanggang sa matandang tipan. Sa katunayan nga, kapatid na Persky, kapatid na Nuwal, nabubuhay talaga sila noon pa, nasa ilalim na ng biyaya eh. Yan yung pananampalataya. Kaya napakaganda, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya kung meron po kayong comment, kung meron po kayong tanong, pwede po kayong mag-send, tanong dyan sa atin pong platform. Okay. Bilang karagdagan, kapatid na Persky, wala na ba kayo maisisit bago natin ipasok yung ating pag-aaral tungkol sa pag-aaring ganap? Po, kaya yung biyaya po, kapatid na no, pagka Biblia ang pag-uusapan, hindi yung biyaya na laging iniisip ng mga tao ngayon na para bagang, halimbawa, lockdown. Lagi asa sa biyaya. Pagkatapos pag wala ng biyaya, galit na galit eh. Oh, yeah. Iba itong biyaya na pinag-uusapan natin. Biyaya ito mula sa langit. Yeah. Na nahayag sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Yan. Yung pagtatamo natin ng buhay na walang hanggan. Yan. Ang biyayang ito, katulad ng ating nabanggit nung nakaraan, hindi ito pinagpapagurang, kapatid na Yan. hindi ito sisikapan
na makamit sa pamamagitan ng indulhensya, sa pamamagitan ng pagbabayad sa kaluluwa, baka napunta sa purgatorio. Hindi ho. Hindi rin ito yung tipo na kapag ikay nakapagpatayo ng maraming kapilya, makakamit mo ang biyaya. Sabi nasa natin nung nakaraan, ang biyaya, kaloob mismo ng ating Panginoong Diyos. Hindi mo ito makukuha. Kahit na ikaw magkanda-kuba-kuba sa pagbibigay ng ikapo magkakakuba-kuba ka sa pagsunod sa 10 utos, hindi mo ito makakamit kasi ito ay gift. Pag sinabing gift, hindi mo pinapaguran. Opo, ang gagawin mo lang, tatanggapin mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Parang ganito, yung lagi ina-example ng kapatid na Lino. Halimbawa, meron akong regalo, iaabot ko sa iyo. Ito yung regalo, iaabot ko sa iyo. Ang gagawin ng tao, tatanggapin lang niya yung regalo. At yung hindi naman sasabihin ng nagregalo, bago mo ito tanggapin, sabi ni Kalino pagtrabahuan mo muna, hindi na biyaya, hindi na regalo yun. Diba? Pag pinagtrabahuan mo yan, tapos ibinigay sa'yo, hindi regalo yan. Yan na yung magiging sahod mo, kapatid. Yun na yung ganti doon sa pagtatrabaho mo. Hindi ganun ang biyaya. Efeso 2:8 hanggang 9, ito po ay kusang loob na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, kapatid na Lino. Okay, napakaganda, kapatid na Camacho. Kasi, alam nyo, pasensya na po. Kaya, sinasabi natin ito, kapatid na Camacho, kapatid na Noel. Gusto nating alisin sa ating mga viewers na akala nila tayong mga Adventist, hindi tayo nabubuhay at naligtas sa pamagitan ng biyaya. Kasi iniisip natin, kapatid na Percy, ewan ko kung naranasan mo, kapatid na Noel, na nung araw, malimit nating narinig ang mga Seventh-day Adventist, puro kautusan. Hindi nila naririnig na tayo din naman ay ligtas sa pamagitan ng biyaya. Ayun, kaya sana sa aming mga viewers, kami po ay nananawagan at nakikiusap. Huwag na ninyong iparatang sa amin na kami ay naligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi po. Kami po nasa ilalim po ng biyaya. Kaya lamang po kami sumusunod sa mga batas na umiiral. Kasi ebidensya po yun ang aming pagmamahal at ebidensya po yun na kami iniligtas sa biyaya. Amen. Yun po ang gusto namin iparating po sa aming mga viewers, lalo sa mga nagsusuri. Yun po ang kalagayan ng aming pananampalataya, kapatid na Esther Oy, Maraming salamat. Ayan. Siguro, sapat na siguro yung kapatid na John Lloyd, sa ating tinalakay, Kasi alam mo kung bakit natin binigyan ng pansin kapatid na Percy, kapatid na Noel. Kasi related doon sa isa nating paksa. Akala rin nila, pagka tayo inaring ganap, akala nila, sa 10 commandments din. Kaya yung paksa natin ngayong hapon, mga kaibigan, justification by faith. Ayun. Ngayon, gusto natin munang bigyan pansin bago ko ibigay sa inyong dalawa. Sige po. Yun ang salitang pag-aaring ganap. Medyo malalim pang Tagalog yan, mga kaibigan, mga kapatid. Lagay ho natin sa madali nating maiintindihan, lalo kung mga iba bago pa lamang pandinig, yung salitang inaaring ganap. Gina-justify. Madaling sabi niya ay itinuturing kang matuwid. Itinuturing kang pawang hindi nagkasala. Itinuturing kang banal. Ayan, ang ibig sabihin ng justify. Kaya mula sa salitang just, mula sa matuwid. Kaya ang tanong sa atin, papaano ba ako magiging matuwid? Papaano ba ako aariing ganap? Papaano ba ako ituturing na banal? Yan. Sa pamagitan ba rin ba yan ng pananampalataya? Yan na nga yung biyaya. O sa pamagitan ba yan ng pagsunod sa kautusan? Ayan. Yan po ang bibigyan natin pansin ngayong hapon. Kapatid na Noel, kapatid na Percy. Sige, kapatid na Noel. Sige po. Bigyan ko pong daan itong example ng ama ng pananampalataya, kapatid na Lino, kapatid na Fernando. Ito pong si Abraham, isa sa mga pinakadakilang tao ng Diyos sa banal na kasulatan. Ito pong si Abraham ay, gaya nga po na nabanggit natin kanina, na yung biyaya ng Diyos, ito po ay nagliligtas sa tao. At bilang resulta ng kanyang pagkaligtas, siya po ay nagiging masunurin sa kautusan. At si Abraham po, sa kanya pong buhay, ay nakitaan po natin ng pagiging masunurin sa kautusan. Kaya nga po, kung makikita po natin sa aklat ng Henesis, simulan po natin, 26:5 ng aklat po ng Henesis. Ayan. Bago po natin tumbukin yung nais kong itumbok. 26:5 ng Henesis. Ayan, sige ho.
Ang sabi po diyan, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos ng aking ang aking mga utos, ang aking mga palutuntunan at ang aking mga kautusan. So, maging si Abraham po mga kapatid na ama ng pananampalataya ay nakitaan po mga kapatid ng ng matalimahing buhay, ng pagsunod po sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya makikita po natin mga kapatid na ang buhay ni Abraham, bagamat siya'y nasa ilalim ng biyaya, hindi niya tinalikuran, kapatid na Lino. Hindi niya sinuway yung kautusan ng ating Panginoon. Bagkus, nagbunga ito sa kanyang buhay ng pagiging matalimahin. Ngayon, may kinalaman po dito sa justification by faith. Buksan po natin sa Genesis 15:4. Ayan. Para atin pong makita. Ayan. Try po natin sa talatang 6. Ayan. Tingnan ko po yung aking Biblia. 15:6. Ayan. Ayan. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Kaya nga po ang sabi ng aklat ng Rome, mapalad ang tao na hindi ibinibilang ng Diyos ang kanyang mga pagsalangsang. So papaano po tayo itinuturing ng Panginoon na banal na gaya ng nabanggit ni kapatid na Lino? Ang sabi po sa talata, tulad po ng ating amang si Abraham ay at sumampalataya siya sa Panginoon. Yun po yung ating gagawin mga minamahal na mga kapatid, upang sa gayon itong katuwiran, itong pagiging matuwid, itong pagiging banal ay mapa sa atin po. Kailangan po natin na sumampalataya sa Panginoon. At ito kapatid na Lino, itong pananampalatayang ito, tinatawag pa nga natin na hiwalay, no? Hiwalay sa mga gawa. Ibig sabihin po, faith alone. Ito po yung tinatawag natin na pananampalataya. Marami dito kapatid na Lino na nalilito. Bigyan kong daan to kapatid na Fernsky. Ano ba talaga tayong Adventist? Faith alone ba talaga tayo? Ganito yan mga minamahal na kapatid. Kapag dating sa pagtanggap natin ng kaligtasan, sa pagdating sa pagtanggap natin ng biyaya, ito po'y tinatawag natin na faith alone. Pero pagdating po sa kabuuang buhay ng isang mananampalataya, dito po hindi na nagiging faith alone kasi may kasamang pagsunod sa kautusan. Siya po ay sumusunod sapagkat ito po'y bunga nga ng kanyang pagkaligtas. Kaya pagdating sa pagtanggap ng kaligtasan, ito po'y faith alone. Ngunit pagdating sa kabuuang buhay, ito po'y may kasamang pagsunod sapagkat ito po'y resulta at hinihingi ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa Deuteronomy 10:27, buksan po natin. Deuteronomy 10:27, ano pong sabi diyan? 10:27 na aklat po ng Deuteronomio. Sige po. 10:27 na ang aklat ng Deuteronomio. Ayan. 10:27 ng aklat ng Deuteronomy. Ayan. 10:27. Sige po. So makikita po natin mga minamahal na mga kapatid na hinihingi talaga, hinihingi ng Panginoon yung ating pagsunod sapagkat ang gusto ng Panginoon natin ay hindi tayo mapahamak kapatid na Lino. Sapagkat yung pagsunod natin sa kautusan, na bunga ng ating ng pag-aring ganap sa atin ng ating Panginoon ay sa atin din namang ikaliligtas. Hindi sa ikaliligtas sa spiritual but pwede rin na sa physical. Halimbawa, sa practical na lamang po, ngayon sa panahon natin kapag ikaw ay pumatay, may posibilidad na ang iyong buhay, kapatid na Fernsky, ay nasa kapahamakan. Ikaw ay prone sa danger. Kaya nais ng Panginoon na tayo ay tumupad sa kanyang kautusan. Ngayon po, gaya na nabanggit, sa Genesis 15, nung binasa po natin kaganina, ang ama ng pananampalataya na ating sinusundan ay si Abraham.
nakitaan po siya ng pagsunod sa kautusan. Siya po'y inaring ganap sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya. Okay, thank you kapatid Nanual. Kapatid na Persky. Opo, alam natin na nang ilapag ang justification o yung pag-aaring ganap, yan po ay nangyari sapagkat ang tao ay nagkasala. 10:27. Kung ang tao ay hindi nagkasala, wala pong lalapatan ng justification. Tama. Noon ang pag-aaring ganap. Sa isang talata, kapatid na Janlong, sa Roma Kapitulo 5, talata po ay 17. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatwid bagay si Jesucristo. Tuloy sa talatang 18. Kaya, kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ika-aaring ganap ng buhay. Ayun. Samantalang ang tao ay nagkasala, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Lahat ng kanyang mabuting gagawin para lamang isang maduming basahan sa harapan ng ating Panginoon. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos Ama ang kaisa-isang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag ang tao'y sumampalataya, kinilala niyang siya'y isang makasalanan, isinuko niya ang kanyang buhay kay Kristo at tinanggap niya ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, ilalapat sa kanya ang pag-aaring ganap. O kikilalanin siya ng Diyos Ama na para bagang hindi nagkasala. Amen. Siya ngayon aariing matuwid. Kaya nagiging matuwid ang isang taong naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, hindi dahil sa gawa mismo ng tao, kundi sa pamamagitan din ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, doon sa ating introduction magkarugtong po ang biyaya at ang paksa po natin ito. Kaya samantalang tayo ngayon, pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na tayo ngayon ay inaring parang hindi nagkasala, inaring matuwid. Ang tanong, nanaisin mo pa bang magkasalang muli? Ay siyempre, ang sagot natin dyan, hindi na. At kung hindi na, samahan ninyo kami sa pagtupad sa lahat ng tagubili ng ating Panginoon, kapatid na Lino. Okay, thank you kapatid na Persky, kapatid na Noah. Napakaganda ng mga gininto ang mga salita ng Panginoon na atin pong pinagsama-samang talakayin. Kaya, kapatid na Persky, kapatid na Noel, gusto kong dugtong yung binasa mo, kapatid na Persky, doon sa Kapitulo 5 ng Aklat ng Roma. Simulan mo ulit sa talatang 20, kapatid na John Lloyd. Maganda Maganda itong tirada ni kapatid na Persky. Ayan. Bukod sa rito, ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat kung saan nananagana ang kasalanan, ay nananaganang lubha ang biyaya. Talatang 21. Upang kung paanong ang kasalanan ay nagari sa ikamamatay, dahil nagkasala, kapatid na Camacho, ang tao Okay, para magkaroon siya ng buhay, ganito naman ang nagagawa ng biyaya. Ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Amen. Kaya kapatid na Camacho, hindi malayo o hindi naglalayo yung
yung ating pinagdaan ng paksa sa biyaya. Opo. Na ang biyaya ay magliligtas sa tao sa pamagitan ng pananampalataya. Ganon din ang pag-aaring ganap magliligtas sa atin sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya kung tayo nagkakasala, kung lumalaki man ang kasalanan natin, lumalaki din ang biyaya. Yun. Kaya tinapatan, kapatid na Camacho, kapatid na Nuwal Opo. tinatapatan ng Diyos kung nagkakasala ang tao, gaano karami ang kasalanan ng tao, ay ganoon din kalubay yung biyaya. Kaya nga kapatid na Camacho, doon sa Heavenly Sanctuary, Opo. meron tinatawag na the Ark of the Covenant Tama. Yan yung tinatawag na mercy seat. Oo. Ayun. Kaya ang Diyos talaga maawain Alam mo kapatid na Perski, kung talaga ang Diyos natin malupit, mabagsik, ay hindi tayo pwede rito sa harapang to Tama. Bawat pagkakamali natin, bawat pagkakamali ng tao, wala, puto, patay, sunog. Pero dahil ang Diyos, promotor ng mercy, promotor ng justice, ay talaga fair ang kanyang timbangan. Mga kaibigan, mga kapatid, kaya ito ang kagandahan na yung kaligtasan, hindi makukuha sa pamagitan ng pagpapakahirap sa sarili. Kaya sana yung mga napapakinggan natin, lalo na yung mga naging kadayang-lug mo, kapatid na Persky, sana dito natututo na ang mga kasama mo, mga kaibigan mo dyan sa Debaters Convention. Sino man yung mga naging kadayalog mo, ay pinipilit na hilig nila. Sabi, tayo mahilig sa 10 utos kautusan hindi ka makakapagligtas di ba? Kaya hindi po yan ang aming mga anggulo ng aming pananampalataya. Kami po ay nabubuhay, naliligtas sa pamagitan po ng pananampalataya. Yan po ang biyaya. Ngayon kapatid na Camacho, dagdagan ko pa dito sa Galacia 2:16, para makita ng ating mga viewers, ito talaga ating pinagsasandigan. 2:16 ng Galacia, bago ko bigay sa inyo. Bagamat naaalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap, hindi itinuturing na banal, hindi itinuturing na matuwid sa mga gawang ayon sa kautusan. Maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. Sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan, hindi aariing ganap ang sinuman. Kapatid na Camacho, ito talaga tayo Kaya inaalis natin sa isipan ng mga nakausap mo na, mga nakadialog mo na hindi tayo talaga sa Ten Commandments na bubuhay. Hindi talaga tayo naliligtas ng kautusan mang umiiral sa bagong tipan. Tayo ay under by grace. Yun ang gusto natin sabihin Ngayon, dahil under tayo ng grace, under ng pananampalataya, diyan nagbubunga ng pagsunod, kapatid na Camacho, kapatid na Nuwal. Ayan. Sige po. Mapapansin natin, madagdagan ko, kapatid na Nino. Sige po. Doon sa ating mga nakakausap, porque tayo masunuri sa ating Panginoong Diyos. Lagi tayong pinagbibintangan kayong mga Adventist mga kayo inaaring ganap sa pamamagitan ng kautusan. Bintang lang ho yun, mga kapatid. Kasi nga, kagaya ng aming sinasabi, kapag meron kayong gustong linawin sa pananampalatayang Adventist, magtanong kayo sa mga ngaral ng Adventist. Huwag kayong magtatanong sa mga kumakalaban sa Adventist. Kasi iniligaw lang ho kayo niya. Ay mabuti na lang ho, may mga programa ang Seventh-day Adventist para makatiyak kayo at ba talaga doktrina ng Adventist pagdating dito sa biyaya at kautusan. Maliwanag kung inilalantad namin dito ang isang katotohanan na nababasa natin sa Biblia, na ang Seventh-day Adventist ay nasa ilalim po ng biyaya. Kami po ay ginastify ng ating Panginoon, hindi sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan din ng biyaya sa ating pananampalataya. Kaya nga, doon sa mga binasa ho natin na talata ng kapatid Dalino at kapatid Danuwal, wala ho kayong mababasa sa Biblia na ang tao i-justify sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa na walang pananampalataya. Lang lahat ng ito ay biyaya pa rin ng ating Panginoon. Tingnan ho ninyo. Doon sa Roma 5:1. Ilapag natin yung talata. Meron na tayong kapayapaan. Yaman nga na mga inaring ganap. Saan daw? Sa pananampalataya.
mayroon tayong kapayapaan Yan. sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kahit na kami nililibak chill-chill lang kami. Di ba? Bakit? Alam natin Tama. yung ating tinitindigan. Kahit na anong pag-alimura ang gawin sa atin, kahit na galit ang dragon, tayo nakangisi lang Bakit? Meron tayong kapayapaan. At sa kabila ng sigalit ng sanlibutan, nakikita nyo naman kami. Mga gwapo pa rin mga ngaral. Walang sawa sa pangangaral ng salita ng Diyos para makamit din po ninyo ang pag-aaring ganap sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, kapatid na Nuwan. Okay, thank you, kapatid na Persky. Bago ko bigyan natin pagkakataon, Brother Nuwan, gusto ko lang isingit. May sumagila sa akin, kapatid na Persky, kapatid na Nuwan. Naalala ko si Congressman ba yan, Senador Bato. Yan. Hindi natin sinasabi sa mga kapatid, sa mga kaibigan natin na ligtas tayo sa mga tinatawag na krimen or mga nalulun sa droga. Pero sa kanyang testimony, ewan ko kung napakinggan mo, kapatid na Persky, na magsalita si Senador Bato, sabi niya, sa tagal ko nga niya ito, wala pa akong nakita na nakusahan ng Seventh-day Adventist pagdating sa mga droga. Wala pa Alam niyo, kaya yung talata, kapatid na Camacho, may kapayapaan Alam niyo, pagka ang tao ayaw sumunod sa batas, ay talagang tuliro yan Tuliro. Pag nakanakaw yan, nakapatay yan, ay mapayapa ba yan sa igaang? Hindi. Para yan, sabi nga sa Pulilio, kapatid na Persky, kapatid na Nuwal, kahit wala kang ginagawa, para kang hinahabol ng asong bangaw. Ibig sabihin, wala namang umahabol sa'yo, pero pakiramdam mo, may umahabol. Bakit? Kasi hindi ka payapa. Pero kung payapa ka, sarap ang tulog, kapatid na Persky. Biro mo yun sumusunod ka sa batas Naranasan mo na ba yung kapatid na John Lod? Pag wala kang ginawang mali, di ba? Hindi ka nakalabag sa batas, masaya, happy. Di ba? Pero pagka yung nakalalabag, sabi na natin, nagkakamali, hindi payapa. Sabi ng Biblia, kapatid na Camacho, sa binasa mo balik mo, kapatid na John Lloyd, bago ka bigay kay kapatid na Nuwan. Yaman nga ng mga inaring matuwid, inaring banal, inaring pawang hindi nagkasala, sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita nyo ang kagandahan ng nasa ilalim ng grasya, nasa ilalim ng pananampalataya, kasi nakikita sa pagsunod. Kaya natuwa ako kay Senador Bato, kapatid na Nuwal, kapatid na Persky. Sige po. Sige po. Salamat po doon, talagang may kapayapaan, mga kapatid, na kapag tayo po ay sumusunod sa kautusan ng atin pong Panginoong Diyos, talagang meron pong kapayapaan, sa atin pong mga puso. Ngayon po, mga kapatid, paano ba nahayag ang katuwiran po ng ating Panginoong Diyos? Kasi po, hindi po natin lagi po nating isinisigaw namin pong mga Seventh-day Adventist, tayo pong mga naglilingkod sa ating Panginoon, ang ating pong Panginoon na hindi lamang Diyos ng biyaya, kundi siya rin po ay Diyos ng katarungan. Kaya nga po ganito ang mababasa natin sa aklat po ng Roma 1:17. Basahin po natin, Roma 1:17. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya hindi sinabi, kapatid na Lino, na ang matuwid naging matuwid dahil naging masunurin sa kautusan, kundi naging ganap siya dahil dahil tinanggap niya yung biyaya ng Diyos. At bilang resulta, lagi po ninyo itong pakatandaan, mga minamahal na mga kapatid, ang resulta ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay pagiging mabuting tao sa mababaw pa niyan. Pagiging mabuting tao ang resulta ng pagiging mananampalataya ng isang Kristiyano. Kaya nga sabi dito, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay
sa pamamagitan ng pananampalataya. Habang siya po ay naglilingkod sa ating Panginoon, hindi po siya nagmamalaki sa kanyang buhay. Kaya nga po habang siya ay naglilingkod, siya ay patuloy na lumalago. Bakit po? Sapagkat yung kanyang pananampalataya nasa kanyang isip, nasa kanyang puso, na siya ay nabubuhay sa pananampalataya. At sabi pa dun sa Roma na binasa ng kapatid na Camacho kanina, merong kapayapaan, no? Merong kapayapaan. Kaya nga, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapatid na Lino. Thank you, kapatid na Noel. Brother Pensky? Opo, isa pa sa napapansin natin sa kapanahunan natin ito, halos lahat ng pananampalataya, denominasyon o iglesia, lahat sila sumisigaw din na sila'y na-justify din ng ating Panginoon. Kaya lang ang kaibahan lang natin sa kanila mga kapatid, pagkatapos tayong i-justified ng ating Panginoon, ayaw na nating magkasala sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng eksistidong batas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang iba naman, pagkatapos na sila kuno ay ma-justify, sisigaw din sila, wala ng silbi. Ang Ten Commandments. Pagkatapos ma-justify, magpapahayag sila, expire na ang Ten Commandments. Hindi lang expire, bad news pa. Kaya, ang laki ho ng pagkakaiba. Ngayon, sa pagkakataon ito, dapat ho kayong mamili, mga kapatid. Okay. Saan pananampalataya po kayo sasama? Doon sa na-justify kuno, pero ayaw sumunod. Doon sa tagubili ng ating Panginoon Jesucristo. O doon sa mga kalipunan ng mga taong sabik na naghihintay sa ating Panginoon, na matapos na ma-justify, ay nagiging lalong masunurin sa pagtupad sa ating Panginoong Diyos. Kaya ho, sa mga sandaling ito, mga kapatid, patuloy po kaming nag-aanyaya ho sa inyo. Ano mang pananampalataya kinaaniban po ninyo? Nais namin kayong makasama doon sa langit na bayan, kapatid Dalin. Thank you, kapatid na Persky, kapatid na Noel, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sana po ay magkaintindihan po tayo sa ating pong paksa na tinatalakay. Tandaan po ninyo, hindi magkalayo ang salitang biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Gayon hindi po yung pagtuturing ng Diyos na tayo'y matuwid sa pamamagitan din po yan ng pananampalataya. Habulin ko, kapatid na Noel, yung sinasabi mong tungkol kay Abraham. Para maintindihan tayo ng mga viewers, ng ating mga kaibigan, sa kabila ng tayo po ay nagkamali, sa kabila ng tayo ay nagkasala, papaano ba ako magiging matuwid sa harap ng Panginoon? Papaano ba niya ako ma-justify? Papaano ba ako ituturing ng Diyos na pawang hindi nagkasala? Balikan ho natin si Abraham. Sapagkat si Abraham, ama ng pananampalataya, ama ng mga maraming bansa. Ayan. Pakinggan po ninyo sa Kapitulo 4 ng Aklat ng mga taga-Roma. Simulan po natin sa talatang 2, patuloy hanggang sa talatang 6. Ganito po ang nakalagay. Ayan. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, mayroon sana siyang ipagmamapuri. Ibig sabihin, mayroon siyang ipagmamalaki. Ayan. Datapwat hindi sa Diyos. Ayan. Verse 3. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katwiran. Sa saling English niyan, ginastify. Siya ay ginastify saan? Nung siya ay sumampalataya. Verse 4. Ngayon, sa kanya na hindi gumagawa, hindi ibinibilang ang biyaya, ang ganti, kundi utang. Pansinin ninyo, mga kaibigan, mga kapatid. Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Calvary, yung kamatayan niya doon sa krus, na tumagas ang kanyang inosenteng dugo, sapat na po yun para tayo magkaroon ng katiyakan pagdating sa salvation. Tiyak na po yun Pero dahil ang tao ay gumagawa, ibig sabihin po niyan, kulang pa yung ginawa ni Kristo sa krus ng Calvary. Magmula doon sa down the Via Dolorosa, yung pagpasan niya ng krus patungong Golgota. Para sa iba, hindi pa sapat yun. Kaya ang ginagawa ng iba, kapatid na Persky, kapatid na Nual, pinahihirapan yung sarili.
pinaparusahan, naglalakad sa init ng araw na nakapaa, pinapalo ang katawan, inaampas nila. Bakit? Yung ginawa ni Kristo sa krus, kulang pa. Sabi nilang Roma, ay hindi ito biyaya, kundi utang. Ayun, talatang 5. Datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama. Ang kanyang pananampalataya ibibilang na katwiran. Yung tao na nagkasala, sumasampalataya na walang gawa, ituturing matuwid sa harapan ng Diyos. Ngayon, tuloy natin sa talatang 6. Gaya naman ng sinambit ni David, nakapalaran ng tao, na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katwiran na walang mga gawa. Nakita niyo mga kababayan? Kaya ang tao sa kabila na nagkasala, para siya ay ituring matuwid, kailangan po niyang lumapit sa ating Panginoon at humingi ng tawad, mangumpisal at sumampalataya na siya'y patatawarin. Sa oras pong yun, tinanggap niya sa pananampalataya, ituturing siyang matuwid. Kapatid na Noel, kapatid na Persky. Amen. Ayan. Sige po. Meron na ba? Wala pa. Meron na? Ewan ko kay kapatid Dalino. Pero bigyan ko muna ang isang talatang ito, ha? Dito sa aklat ng Galacia, sa Kapitulo 3, talata po ay 6. Yan. Tingnan nun ninyo pagkakahanay ng talata. Ayos yan. Katulad ng binabanggit ng kapatid Dalino. Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos. Yan. At ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Amen. Napansin niyo ho, mga kapatid, katulad niya ni Abraham, na siya'y nananalig sa Diyos. Tapos yung kanyang pananalig, yung pananampalataya, yun din ang ibinilang na katwiran ng ating Panginoong Diyos kay Abraham. Ganito rin sa ating pananampalataya, mga kapatid. Kapag katama ang ating pananampalataya, ituturing tayo ng Diyos na para bagang isa ng panibagong tao. Na tayo'y makakalakad na sa isang panibagong buhay na dati ay masuwail. Dati ayaw sa batas ng Panginoon. Ngayon tayo na kay Kristo na, ang sisipag na natin sa gawang katwiran. Bakit? Sapagkat ito na ngayon yung resulta ng biyaya na ating tinanggap kay Kristo. Ito na yung bunga ng pag-aaring ganap natin. Tuloy mo kapatid na John Lloyd sa talatang 7. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya na mga yaon ay mga anak ni Abraham. Kaya napakabuti ng isang tao na nakalasap ng mga aral ng banal na kasulatan at nauunawaan niyang mainam yung kahalagahan ng pag-aaring ganap. Ang kasunod niya kapatid, lalakad na tayo sa kabanalan, kapatid na Lino. Okay, thank you kapatid na Persky, kapatid na Noel. Talagang, kung napansin lang natin mga viewers, kapatid na Persky, kapatid na Noel, yung pattern ni kapatid na Abraham, halos hindi naglalayo sa ating tinatakbong pananampalataya Kung si Abraham inaaring ganap sa pananampalataya, yun din ang ating tinuturo. Tayo inaaring ganap, tinuturing na matuwid sa pananampalataya. Kaya sana po sa aming mga viewers ay naintindihan po ninyo yung takbo ng ating programa sa ating pong pinag-uusapan sa topic na ito, mga kaibigan, mga kapatid. Yan po, bigyan na po natin ng daan ang ating mga kaibigan sa kanilang mga comment sa ating mga tanong. Dahil ngayon po ay oras na, 4:30 na po. Ayan, may pumasok na pong tanong. Kapatid na Patrick Gonzales, magandang hapon po sa inyo. Ayan. Ano po ba ang pagkakaiba ng kaluluwa at spirit? Ano ba ang bumabalik sa Diyos kapag tayo ay namatay na? Sa New Jerusalem ba ay sa planet Earth o sa ibang lugar? Ito, ano ba tayo doon? Tao or spirit? Magaganda ang tanong po ninyo, kapatid na Patrick. Hayaan po ninyo, ibibigay ko po ito sa aking dalawang mga gwapong kasama, mapakinggan ang kanilang magagandang mga sagot. Brother Noel, Brother Persky. Sige po. Ngayon, ano po ba yung pinagkaiba? Kasi marahil ang iba ay nalilito sa dalawang ito, sa dalawang termino ng banal na kasulatan na kung saan binabanggit ang kaluluwa
at espiritu, no? Ito bang kaluluwa? Ito ba yung pag-alagala, kapatid na Lino? No? Buksan po natin yung talata, kapatid na John Lloyd, no? Sa Genesis 2:7, upang ating malaman kung ano ba yung kaluluwa. I-define muna natin kung ano ba yung kaluluwa. Ano po? Tukuyin muna natin. Sabi po dito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Paano nagiging kaluluwa? Meron pong dust at merong breath of life. Ibig sabihin po, pag pinagsama natin yung dust at breath of life, dust plus breath of life equals living soul. Ayan. So makikita po natin na yung spirit o yung breath of life ay iba po doon sa soul. At yung soul, yung spirit, yun po yung bumabalik sa ating Panginoon kapag tayo po ay namamatay. Buksan po natin sa 12:7 ng aklat po na Ecclesiastes. Good. Ayan. 12:7 ng aklat ng Ecclesiastes. At ang alabok ay mauuwi sa lupa na gaya ng una. Kaya nga nilikha tayo ng Panginoon galing sa alabok at hininga ng buhay. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. So ang pinagkaiba po ng kaluluwa at espiritu, unang-una ang kaluluwa ay composed, binubuo ng dalawang elemento. Ano po yun? Alabok at hininga ng buhay. At yung espiritu naman po, yun po yung bumabalik sa Diyos kapag tayo po ay namamatay. At ayan. At meron pa kung saan daw yung New Jerusalem, ang New Jerusalem po, sangayon po sa pag-aaral natin sa banal na kasulatan, pagkatapos po ng 1,000 taon doon sa langit, ibababa po ng ating Panginoon ang New Jerusalem dito sa lupa matapos pong i-purify itong earth sa pamamagitan po ng sumusupok na apoy. Susupukin po ang mga tampalasan, gayon din po ang tampalasang mga anghel kasama si Satanas, at ibababa po dito sa lupa ang New Jerusalem. Kaya po ang New Jerusalem ay dito po tatahan sa planet Earth. Ayan. At meron pa ayun. Ano ba tayo dun? Tao or spirit? Ayan. So, buksan po natin, kapatid na John Lloyd, Philippians 3:20. Ayan, nariyan po yung magandang sagot. Tumpak na tumpak yan. Philippians 3:20. Ayan. Philippians 3:20. Yan. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ng tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. 21 po, talatang 21. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Kanino daw po itutulad yung ating katawan? Sa katawan po ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ano po ba yung katawan ng ating Panginoong Hesus? Ito po, mga kapatid, ay merong physical na body. Makikita po natin. Subalit nga lamang po, sa panahon natin ngayon ay maaring hindi pa po natin ma-fully understand kung ano yung itsura nun. Basta ang describe po ng banal na kasulatan, ito po ay spotless na, incorruptible na po. Wala na pong kapintasan. Ayan, yung katawan po natin doon, meron po tayong body, meron po tayong physical body, at ito po ay perfect na katawan na po. So sa makatwid, ang pupunta roon ay tao mismo, hindi lang ang espiritu. Yan. At madagdagang kapatid na Lino din, doon sa marami kasing nag-iisip, pag sinasabing kaluluwa, parang yung katulad ni Casper, na pag namatay, mayroong parang puting umaangat. Kasi sa TV pa nga, di ba, tinitingnan nila yung katawang lupa nila, pero hindi pa, mga kapatid. Sa TV yun. Pero sa Biblia, ang mismong kaluluwa, katulad ng nabanggit ng kapatid na
nanuwal yung mismo ng tao. Yan. Ano ang isa sa katunayan? Tignan ninyo sa Aklat ng Awit, Kapitulo 7, talata ay 1. Yan. Tignan po ninyo. Yan. O Panginoon kong Diyos, sa iyo nanganganlong ako. Iligtas mo ako sa lahat ng nagsisihabol sa akin at palayain mo ako. Talatang 2. Baka lurayin nila na gaya ng leon ang aking kaluluwa. No? Lurayin ito habang walang magligtas. Pansinin ninyo, kung yung kaluluwa ay katulad ng kay Casper, paano maluluray ng leon yan? Baka may palusot. Baka espiritu rin yung leon. Espiritu rin yung leon. Kaya yung kaluluwa, naluluray po yan. Bakit? Yan. Yung kaluluwa, tayo ho mismo yan, mga kapatid. Kaya wag po ninyong ipagkakamali ho. Ha? May dagdag ko lang, kapatid na Fernsky. Dito rin naman sa 241 ng Aklat ng Mga Gawa, no? 241 ng Aklat po ng Mga Gawa. Ayan, ano sabi dyan? Chapter 2 verse 41, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na iyaon ang may 3,000 kaluluwa. Hindi yan multo, ha? Hindi yan multo. Kasi nabautismuhan, nabasa ng tubig, mga kapatid. Kaya, yung kaluluwa, tayo po mismo yun. Kaya nga nung nag-Bible study kami, kapatid na Camacho, may nagsabi, ibig sabihin, pwede ba tayo mangmulto? Kasi tayo yung kaluluwa. Yun po, mga kapatid. Tayo po mismo. Kaya pag sinabi, halimbawa, kami nandito ngayon, ilang kaluluwa ang nandito? Sa harapan, 3 po kaming kaluluwa na narito. Sapagkat tayo po mismong tao, yung kaluluwa, tinatawag po natin yung living soul, gaya po ng nabanggit sa Genesis 2:7. Ayan. Okay, thank you. Natatawa ako doon sa sinasabi mo, kapatid na Camacho. Biro mo yung kaluluwa, luluray-lurayin ng leon. Ewan ko kung paano iisipin ito ng ating mga viewers na kung ang kaluluwa ay tinutulad na Casper. Abay, baka mabuang pa yung leon paano niya lalapain? Paano niya lulurayin ito kung itong kaluluwang ito? Hindi nakikita nung Casper, nung leon. Isipin na po niyo, kaya dito nililinaw na po, no? Talaga ho naman ang kaluluwa, pag binanggit ng Biblia, yan na po yung kabuuan ng tao. Okay, po. Ayan. Joel Gabuat, magandang hapon po sa inyo. Ayan. May bahagi ba ang tao para ma-justify ang tao? Maganda. Alam nyo, na itong tanong po ninyo talagang napakaganda. Gawa ng, yan na nga po ang ating pinag-uusapan. Yung tanong po ninyo, katulad din lang po yan ng papaano ba ako maliligtas? Ayan. Sa pamagitan po yan ng pananampalataya, ganun din ang biyaya sa pamagitan din po ng pananampalataya. Papaano? Ano bahagi ng tao dyan? Pagtanggap po. No po. Tingnan po ninyo, balikan natin yung Efeso 2, kapatid na Camacho, no? Efeso 2, simulan natin sa 8 hanggang 10. Ayan. Tingnan po ninyo, katulad ng ilustrasyon kanina, yung regalo ay wala po kayong bahagi dun sa gastos, yung pong pinagbalutan, yung wrap yung paper, yung laman, wala po. Wala po kayo doon bahagi. Sabihin kung paano binuo yan. Ayan, opo. Ngayon, yung ilustrasyon na yun, para mapasa iyo yun, ang bahagi mo, itatanggapin mo kasi iniaabot. Ibinibigay sa'yo. Hindi mo yung pinagpaguran, ang ginawa mo lang tinanggap. Ganun po ang pag-aaring ganap. Katulad ng biyaya, ang sabi sa atin, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Ito yung nililinaw natin. Bagamat yung pera, kapatid ng Camacho, yung pagkain, biyaya din Pero pinag-uusapan natin dito, may kinalaman sa spiritual na kaligtasan. Yan. Yung biyaya, balik natin kapatid na, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Siguro kahit hindi na natin basahin yung 9 at 10, ano ang bahagi ng tao doon sa inyong magandang tanong sa justify? Pananampalataya din po yun. Yun sa pamamagitan ng pagtanggap ng pananampalataya. Yun po lang ang magiging bahagi po ninyo. Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Calvary, mula doon sa Passion of Christ, pagbitbit ng krus, paggampas, parusa, hanggang doon tumagas ang kanyang dugo, naging bahagi natin doon, kasalanan Kaya siya naroroon
O di ba? Kaya inaring ganap tayo ni Kristo sa pamamagitan po ng pagtanggap. Yan ay pananampalataya. Yun po. Madagdag ko pa Sige yung talata, kapatid na Okay, Borski. 3:30 ng Roma. Yan. Ito pa rin yan. Ito rin yung sinasabi rin, kapatid na Lino eh. O, kaya mapapansin nyo, programang ito hindi humihiwalay sa Biblia eh. O, yung iba lang ang humihiwalay eh. 3:30 ng Roma. Ganito ang ating mababasa. Kung gayon nga, naiisa ang Diyos. Yan. At kanyang aariing ganap Yan. ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. Oh, may tanong pa ho ba kayo riyan? Napakalinaw na ho niyan. Tuloy mo. Kaya tama ang bahagi sa atin, pananampalataya. Ngayon, sabi pa rito, at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng Yan. pananampalataya. Kaya parehong sa pananampalataya ho, nagkakatalo. Yan. Oh, kaya dito, ang tao, yung kanyang free will, magagamit niya ho. Yan. May karapatan siyang tumanggi, may karapatan siyang tanggapin yung regalo. Yan. Yun. Kaya tama naman, sa pagbuo ng justification, walang bahagi ang tao. Pero para matanggap ito ng tao, kailangan ng pananampalataya. Ayun, ganun lamang po, kasimple yun. Ang bahagi natin, tanggapin ito at sampalatayanan. Okay, thank you, kapatid na Persky. Paul Flores, magandang hapon po. Saan man po kayo naroroon? Ano ho? Tanong ko lang, Brother Pensky. Okay. Ang Pope ba sa Roma, Vatican, ang 666 sa Bible? Aha. Kung oo, bakit ang Pope ang 666 sa Bible? Aba, Medyo medyo Oo. masela nito, kapatid na Masela, Pensky, no? pero Hala ka na dyan. Oo, bahahagyaan ko lang, ano? Okay. So, mga kapatid, yan pong tanong ninyo ay baka lumabas sa debate namin mamaya. Ba talaga? Oo, kasi meron kaming great debate ng kapatid na Denmar Santiago. Ang paksaho ay ito. Sino ang dapat pakinggan ng tao ayon sa Biblia? Naku. At referensya, ang Papa sa Roma. O, yan po ang paksa. Kaya ho, mga kapatid na nagtatanong, siguro ho, sasagutin ko na lang ho yan Sa doon program. ho sa mismo natin. Yan. Ayan. Yun po Okay. pa samantala. Paumanhin po muna, Ayan. kapatid. Sige po, yan po, kapatid na Paul Flores. Siya na po kayo, medyo binigyan lang po kayo ng hint ni kapatid na Camacho. Meron din po pala silang dialogue niyan. Kaya yung tanong po ninyo, baka doon niya na po sagutin. Maraming salamat po sa inyo. Tanong ko lang, si Paul Flores uli. Mali ba ang paniniwala ng mga Judaism sa Old Testament Bible nila? Dahil sa Old Testament Bible nila, hindi sila naniniwala sa Trinity. Ayun, kapatid na Persky. Ito sagot ho natin. Namnamin natin yung tanong ni kapatid na Paul Flores. Mali ba ang paniniwala ng Judaism sa Old Testament nila? Dahil sa Old Testament, Bible nila, hindi sila naniniwala sa Trinity. Ang mali ho, kapatid na Flores, yung pagkakaunawa ho ng mga tao tungkol sa paniniwala ng mga Judaism sa Old Testament. Ang mga Judaism po, naniniwala po sila sa Trinity. Old Testament nga po ang gamit nilang Biblia eh. Kaya nga para mabigyan nila ito ng hustisya, yun pong Deuteronomy 6:4. Yung salitang isang Panginoon, ang ginamit pong termino Echad. ay Echad. Echad Yewa. Hindi tinerminohan ng Yahid Yewa. Magkaiba po yun. Ang mga Trinitarian na mga believers sa Old Testament, ginagamit po yung terminong Echad Yewa. Pagtukoy po yun sa Ama, sa Anak at Banal na Espiritu. Ano pa, isang katunayan. Doon sa lagi natin ginagamit na talata, yung Isaiah, 48. Kapitulo 48, talatang 12. Buksan muna natin ito. Yan. Yun ang masasarap ng matalata. Inyong dinggin ako o Jacob. Nagsasalita po dyan, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos na iniulat ni Propeta Isaiah. Yan. Inyong dinggin ako o Jacob at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una, ako rin Yan. ang huli. Sarap. Familiar ba kayo doon sa terminong ako nga? Ginamit din sa New Testament yan, di ba? Yan. Doon sa 8:58 ng Juan. Ang gumagamit yan ng ating Panginoong Kristo. Amen. Ngayon, tuloy natin. Anong sabi nung ako nga? Yan. Baba natin sa 13. Talaga no. Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa
at ang aking kanan ay siyang nagdaldal ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. In short, yun pong ako nga na napapakilala sa talatang 12, manlilikha. Yan. O kaya ang ating Panginoong Jesucristo, di ba, sabi ng New Testament, hindi magagawa ang lahat ng ito kung wala siya. Amen. O, talagang ating Panginoon siyang ang aktibong manlilikha. Ang tanong, ano ang sabi sa sumunod na talata Sa 16. ng nagpapakilalang ako nga na manlilikha? Yan. Talatang 16. Masarap. Ano wika? Kayo'y magsilapit sa akin. Inyong dinggin ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na mangyari ito, nandoon nga ako. Yeah. At ngayon, sinugo ako Nino? ng Panginoong Diyos Yun. at ng Kanyang Espiritu. Sarap. Pansinin niyo yung pagkakahanay. O, yung aktual na manlilikha na napapakilalang ako nga, ang sabi niya, ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. Hindi ba Trinitarian po yan? O, Trinitarian yan. Yung nagsasabing ang mga lingkod ng Diyos sa New Testament hindi Trinitarian, nasa malihong pagkaunawa. Aral pa ho ng Biblia, mga kapatid. Makinig lamang ho kayo patuloy dito sa ayon sa kasulatan, matutuntundin ho ninyo yung hinahanap ninyong tunay na liwanag, kapatid. Amen. Amen. Ganda. Sarap ng mga talatang yan, kapatid na Fernsky. Paborito natin yan. Ano po ba ang sagot sa mga arguments na nilalabag daw ng SDA ang Sabat? Dahil nagluluto daw sa araw Sabat, pambihirang kaisipan po talaga ng mga anti-Sabat at ng mga buwisit at stress naman po ako. Yan, naku, nakikita nyo. Oh, Brother Pensky, Brother Anual. Oo. Ganito ho yan, mga kapatid. No? Sila po ay nangamali na naman ng pag-unawa no? sa banal na kasulatan. Alam niyo ho, ang kagandahan kasi ng mayroon ng nasa tunay na iglesia, mayroong kang propeta, kapatid Dalino. Yun lang. Na siyang magpapakilala kung papaano malalabag ang Sabat eh. Hindi kagaya ng mga ito, naturingang nag-aaral ng Biblia, ang gusto lamang maka-atake, makapagbintang, ito lang naman ang gusto nila eh. Pero tingnan ho ninyo. Gusto kong basahin ito. Mababasa mo ba ito, kapatid na Nuwal? Patriarchs and Prophets, page 409. Huwag mong ganyan si Brother Adrian, baka may salamin ka na, hindi pa mabasa ha. During Saan na yan? Yan. Ayan, tinan mo. During the sojourn in the wilderness, the kindling of fires upon the seventh day had been strictly prohibited. Tama. The prohibition was not to extend to the land of Canaan, Niluto pala eh. where the severity of the climate would not often render fires a necessity, but in the wilderness, fire was indeed for warmth. So napakalinaw, wilderness eh. Hindi pala ito nag-extend. Kasi doon sa panahon ng wilderness, alam naman natin, mga kapatid na Lino, kapatid na Nuwal, sadyang mahirap magpanigas ng apoy doon eh. Tama. Gugugol ka ng panahon, maghahanap ka ng mga gatong, tapos kikis-kis ka pa ng bato, ng kawayan, para lang makapagpaliyab. Yan. Kasi nasa ilang sila. Nasa paglalakbay. Nasa paglalakbay sila. Pero maliwanag sabi sa atin, yung prohibition ito, hindi ito nag-extend hanggang doon sa Kanaan. Nang sila ay nakapag-establish na kanila pong mga tahanan. Yan. Kasi madali na sa kanila ang makapagpanigas ng apoy sa araw ng Sabat. Lalo na ba sa panahon natin, kapatid Dalino? Kung i-apply po yan dito. Kung i-apply natin sa panahon ito, titigan mo lang yung kanan kung saan ang nagliliyab. Superman Titigan mo lang Kaya, hindi ho masama. Ngayon, kung natitisod ho ang ilan kung kabala sa pagpapanigas ng apoy sa araw ng Sabat, huwag na kayong magpanigas ng apoy. Kung nakakaabala ba Kung nakakaabala ito sa pangingilin ng Sabat, ay huwag na tayong gumawa ng ganitong bagay. Balanse. So ganito lamang ho natin dapat unawain ang mga talata ng banal na kasulatan. Kapatid Dalino? Thank you. Next question.
Sige po. Joel Gabuat, gandang hapon po sa inyo. Saan ang galing ang pananampalataya? Ayan. Sige po. Sabi sa atin ng talata, si Kristo, siya rin ang ating author at ang finisher ng ating pong pananampalataya. Buhat din po sa Diyos po yun na itinanim sa atin. At nasa sa atin na kung yung pananampalatayang yan, itinanim sa ating puso kung iyong pagaganahin. Nasa iyo pa rin ang choice. Kung gagamitin mo yung pananampalatayang ibinigay sa atin ng Panginoon o yung iyong sariling kagustuhan na labag sa kalooban ng ating Panginoon. Sa talata yung kapatid na Lino. Ganito, maganda kapatid. Maganda na yung sinagot mo. Lagyan lang natin ng tala. Ayan. Pakibasa po yan sa unang Korinto sa Kapitulo 12. Simulan mo sa talatang 6 hanggang makarating tayo sa talatang 9. Yan. Unang Korinto 12. Yan. May iba't ibang paggawa, datapot iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapot sa bawat isa ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Sa iba, sa pamagitan ng Espiritu, ibinibigay ang salita ng karunungan at sa iba'y salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Verse 9. Sa iba'y ang pananampalataya. Sa gayon ding Espiritu at sa iba'y ang kaloob na pagpapagaling sa iisang Espiritu. Yung tanong, sa makatud kapatid na Persky, doon sa maganda mo ng sagot, nilagyan din natin lang ng talata. Saan ang galing? Sa Diyos din ang galing. Kapatid na yan. Okay po. Thank you po. Okay. Kay kapatid na Patrick, ano po ba ang sagot sa argumento na mali ang aral ng SDA sa mataas na pagkasaserdote ni Kristo na mula sa priesthood ni Melchizedek ay binaba sa Aaronic priesthood? Kabad trip ng hapon po, grabe. Bakit? May tataas pa ba kay Kristo? Siya nga ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Yan. Masama bang kilalanin siya bilang dakilang saserdote? Yan. Sarap naman ang paghahayag sa Biblia na si Kristo ang siyang dakilang saserdote. Kapag sinabi mong mali ang pananampalataya ng Adventist dito, di kayo na mali riyan. Yan. At huwag ninyong ilalagay sa bibig ng mga Adventist yung mga bagay na hindi namin aral. Naniniwala kami siya ang ating Panginoon Jesucristo ang siyang dakilang saserdote. Ayun. Na ang istorya ay katulad ng kay Melchizedek. Walang pinagmulan ng lahi. Yun kapatid na Lino, pakidugtungan mo na ka. Ayan, alam nyo, talagang tama, sapat na po yung tala na binanggit ni kapatid na Camacho. Wala ho tayong magagawa kung talagang tinagurian ng Biblia si Kristo, high priest Mas marunong ba tayo sa Biblia? Opo, di ba? Pakinggan po ninyo ang Kapitulo 4 ng Aklat ng Hebro. Simulan natin sa talatang 14, patuloy. Ganito ang pagkakabanggit sa atin. Hebro 4, talatang 14. Yamang ang tayo'y mayroong isang lubhang. Meron may lubha pa, no? Tapos nakalagay pa, dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Sino? Si Melchizedek, si Aaron? Hindi po. Si Jesus, na anak ng Diyos. Ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. O kita nyo, binabalaan tayo ni Pablo. Ingatan natin ang ating pagkakilala. Kanino? Kay Kristo. Ano siya? Dakilang saserdote. Ayan, di ba? Yan na po. Siguro, okay na po yan sa talatang yan. Kaya ang Adventist hindi gumagawa ng sarilang doktrina. Yan. Ang doktrina niya ay hugot mula sa Biblia. Amen. Yan. Ayan po. Thank you. If galing sa Panginoong Jesucristo ang faith, ibig sabihin yung mga walang faith, hindi binigyan ng Diyos ng faith, kaya hindi naligtas. Pakinggan po ninyo sa 2 Tesalonica. Bubuklat muna ako titingnan ko po kapatid na maganda yung tanong niyan yan Pero alam nyo, meron ding mga taong hindi binigyan at walang pananampalataya gagamit muna ako. Ako na ang bubuklat nitong Biblia. Maganda kasi medyo na ako dun Yan. Sa 2 Tesalonica, simulan natin. Ito sa talatang 2. Chapter 3 na 2 Tesalonica, verse 2, kapatid na John Lloyd. Yan. Wala rin kayong magagawa kung talagang may mga tao talagang walang ganun Ayan. Upang kami ay mga ligtas,
sa mga taong walang katuwiran at masasama, sapagkat hindi lahat mayroong pananampalataya. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos pag binigyan tayo ng pananampalataya, kapatid na Persky. Ay nakalulungkot naman kung hindi ka pinagkalooban ng pananampalataya. Kaya gamitin natin yung pagpili. Kasi yung pagpiling yun ang maghahatid sa'yo tungo sa kaligtasan eh. Ay, halimbawa, kung merong diyang salita ng buhay, kapatid na John Lloyd, sa Efeso 2:8 eh. Pag tinignan nyo Efeso 2:8, yung pananampalataya, kaloob talaga ng Diyos eh. Oo. Meron ba salita ng buhay? Yan, sorry po. Sige. Kapatid na Camacho, wala kang ano, no. Sa mga viewers natin, kung meron po kayong libro ng Ang Salita ng Buhay, tingnan po ninyo sa Kapitulo 2, talatang 8. Yun din pananampalataya, ay kaloob din po yun ng Diyos sa atin. Kaya tama yung unang Korinto 12:9. Yung tanong ni kapatid na, meron bang walang pananampalatayang kaloob? Meron din po. Yun nga yung talata. 2 Thessalonica, Kapitulo 3, talatang 2. Ayan po. Ayan. Sagot natin, kapatid na Pensky. Okay, next. Wala na po. Yan ang Sawa na sila? Naubos na ba? Tanong nila. Inubos ni Noel yung... Inubos ni Brother Noel sagot eh. Okay po, maraming salamat po. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sana po itong ating programa ay malaki po ang naitulong po sa inyo na kami po mga lingkod ng ating Panginoon, mga membro, mga kaanib ng Iglesyang Nalabi ay hindi po nagtuturo na para tayo ariing ganap, para tayo ay maligtas sa pamagitan po ng pagsunod sa kautusan. Hindi po. Kung papaanong si Abraham may inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, yan din po ang aming pananampalataya. Kami po ay inaaring ganap hindi sa pamagitan ng kautusan, kundi sa pamagitan po ng aming pananampalataya kay Hesus Kristo. Kapag yun po'y nangyari sa aming buhay, ang Holy Spirit po ay kikilos sa puso ng tao, magbubunga po yan, makikita po yan sa pamamagitan ng pagsunod. Alam mo kapatid na Persky, ganito sinasabi sa atin ng unang Samuel 15 sa talatang 22 at 23. Ganito nakalagay kapatid na John Lloyd, ano? Unang Samuel, Kapitulo 15, talatang 22 at 23. Ganito po. Ayan. Sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod sa tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Kaya maigi yung pagsunod, kapatid na Persky. Kaya yung biyaya, yung pananampalataya, kapatid na John Lloyd, nag-aakay ng pagsunod. Yun. Bigyan ko lang ng maikling illustration, kapatid na Persky, kapatid na Noel. Sige. Yung taong nagkasala, siyempre, mananagot sa batas. Ikukulong ngayon siya, kapatid na John Lloyd. Kasi napatunayan lumabag sa batas. Ngayon, para yung taong nasa bilangguan, ay merong taong nagkaroon ng kaloob para siya'y makalabas. Tinanggap niya yung alok, yung parola. Ayun. Ngayon, inalok niya yun, ang kondisyon, pag tinanggap niya yun, lalabag pa ba siya o susunod na? Susunod na. Yun ang ibig sabihin. Pagka ang tao'y inilabas sa rehas na bakal, ang gagawin niya na, hindi na siya lalabag, kundi susunod na siya. Yun ang resulta ng pinalaya eh. Kaya tayo po mga kaibigan, mga kapatid, pag pinalaya tayo sa pamagitan ng dugo ni Kristo sa ating pananampalataya, kaya redeemed by the blood of the Lamb. Diba? Tayo ngayon, nagre-resulta ng pagmamahal kay Kristo. Inuulit ko ulit, yung favoritin Persky. If you love me, keep my commandments. Amen. Kapatid na Persky, kapatid na Noel. Sige, kapatid na Noel. Sige po. Lapag po natin, kapatid na John Lloyd, yung 2 Corinthians 5:17. Ayan, napakagandang talata. 5:17. Ito po yung nagiging resulta ng buhay ng inaring ganap ng ating Panginoon. Ayan. Kaya't kung ang sino man ay nanakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang mga naging bago. Kaya kapatid na Lino, ang mga tao talaga na
naglingkod sa ating Panginoon, makikitaan mo talaga ng mabuting pamumuhay. Bakit sila ay naging bago sa pag-iisip, naging bago sa kanilang mga pananalita, naging bago sa kanilang mga aksyon? Bakit po? Sapagkat kinilusan sila ng Panginoon. Kinilusan sila ng banal na Espiritu sa kanilang buhay na kung saan sila ay magpakabanal. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa kanila ay banal. Sa pag-aaring ganap sa kanila ng Panginoon, sila'y tinulungan na mamuhay ng may kabanalan sapagkat ito ang nais ng Panginoon para sa kanila. Yan, thank you, kapatid na Noel. Brother Pensky? Doon sa isang talata, kapatid na John Lloyd, sapagkat ang ating oras ay nagtutumuli na. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talata 18. Yan. Ano po ang sabi sa atin? Ito po ang tagubilin sa atin ng Apostol, Ikalawang Pedro 3:18. Subalit, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Hangad ng ating pong Panginoon sa pamagitan ng banal na kasulatan na tayo po ay lumago sa biyaya na itinuturo ng banal na kasulatan. At lumago rin tayo sa tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo hanggang sa ikalawang pagbabalik niya, kapatid na Lina. Ang ganda ng talata nyo, kapatid na Camacho, no? Talaga namang, biro mo yun, magsilago. Oo. Pag sinabing magsilago, masunurin to. Masunurin niya. Abay, lalago ba naman ang isang tao kung di masunurin? Tama. Alam mo, hindi lang yung paglago, mga kaibigan, sa pagbabasa, sa pananalangin, pag-attend ng church. Hindi lang po yun ang ating pinag-uusapan. Yung paglago dito, kailangan nyo sumunod talaga sa likas ng ating Panginoon Di ba? Alam mo, dugtong ako pa, kapatid na Percy, kapatid na Noel. Sige po. Alam nyo, habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoon, darating ho siya bilang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Ganito ang bilin sa atin ni Apostol Pablo sa unang Timothy sa Kapitulo 6, sa talatang 14 at 15, ganito ang nakalagay po. Yan. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Talatang 15. Nasa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad, tanging makapangyarihan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaibigan, mga kapatid, ngayong hapon, anong kay-inam, anong kay-sarap na tayo ay magkasama-sama sa paglilingkod sa ating Panginoon habang tayo naghihintay sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Sana po masumpungan tayo ng ating Panginoon na tayo po ay lumalakad sa kanyang kalooban. Pagpalain po kayo sa inyong kinaroroonan, kapatid na Noel. Sige po, pagbati. Apo, sige po. Sige po. So, ayan, dadako na po tayo sa mga pagbati. So, binabati ko yung aking kaklase kanina. Ayun, nakita ko, Willard Ben is watching. Jane Yap David is watching. Ayan, magandang hapon po, Sister Jane Yap David, dyan po sa Mabuhay 2000. Ayan, good day po sa inyo. At kay Willard Ben, na aking classmate, ayan, thank you sa pag-support. Willard Ben Odonyo. At kay Joel Gabuat, magandang hapon po. Kay Liza de la Serna, ayan, magandang hapon po. Kay Roosevelt Pastorit Jr. Ayan. At kay Sister Yelin. Ayan, nakalagay dito. Ayan. Yelin. Kay Sister Jenny Valdez. Ayan, magandang hapon po. At sa akin pong tita, ayan, binabati ko ulit Sister Ninfa, sila Brother Joel, sila Brother James, ayan, tsaka si Brother J. Mark. Sige po, kapatid na Camacho. At patuloy ang atin pong sinimulang pagbati ng ating kapatid na Noel. Binabati rin natin ang mga nasa likod ng ating camera, yung ating gwapong technician. Yan, si kapatid na John Lloyd, sabi si kapatid na John Lloyd, huwag daw maingay.
Gapo-gapo natin ha. Technician, yan po ay binata pa. Oh. At yan ay darating ang panahon, mauupo na rin yan dito sa panel namin ng kapatid na Lino. Ano? At ang kapatid na Dondon Argente, ang aming makisig na direktor. Ayan, at nakakatuwa naman. Ang kapatid na Dondon, mayroon ng napakagandang sasakyan. Kulay red. Kulay red. At binabati natin si kapatid na Berna. Ayun, at ang mga kapatid na kapatid na Beltran. Ilano. Kapatid na Ilano, yan, binabati natin, no? Kapatid na Lino, back to you. Sa iba pa natin kapatid, hindi ko nabanggit. Okay, thank you. Ayan, sa pamilya ni Camacho, binabati natin si Helen Camacho. Yan. Yan si Alexi, binabati natin ng magandang hapon. Kay Jack Ladra, God bless po sa inyo. Jenny Valdez, maraming salamat. Diyan sa Japan, binabati natin. Yan, si kapatid na June Gasper, Jerry Corpus. Sa pamilya po ni Doray Berber, sa taga from Poland, Priya Suniga, yan, from Poland, Madam Esther Oy, ganun din sa buong distrito ni Pastor Art, magandang hapon po sa inyo. Ganun din ay binabati natin ang pamilya ni kapatid na Patrick Gonzales, ganun din po sa pamilya ni Nanette Donoso Castillo, ayan, sa mga Donoso, Cortesano, Madam Nitz, ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa pamilya ng Escoses, Pabriag family, San Juan family, Argente family, Patalinog family, ay maraming salamat po sa inyo. Brother na Prades and Montebon family, maraming salamat. God bless po sa inyo. Okay po? Yan, wala na po ba? Ayan, naku, maraming salamat sa inyo. Sino yan? Sister Jamie Madrigal, magandang hapon po. Sister Maria Delia Barnedo Bonadera. Banadera. Ayan, magandang hapon po. Buboy Gonzales. Buboy Gonzales din, no? Yes, mga kaapelyido natin, ano? Ayan. Okay, maraming pong salamat po sa inyo. Dalangin po natin ang mensahe ng ating Panginoong Yesus ay ating pong namnamin, mga kaibigan, mga kapatid. Hanggang sa muli, dito po sa programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan, sa ganap na alas 5 hanggang alas 5 ay lagi po ninyo subaybayan ang ayon sa kasulatan, gabay sa kalusugan, gabay sa kabataan, ayon sa katotohanan. At every Saturday din po ng hapon ay si Kristo ang katugunan. Ayan po ay ating pong subaybayan. Mamaya po sa dialogue ni kapatid na Camacho, abangan din po ninyo mamaya. Yung sagot ni Paul Flores ay din po ninyo marinig. Siyempre, mas maganda yung surprise eh. Ayan. Okay, maraming salamat sa binubuo ng AS. Thank you po. God bless po. Okay, kapatid na Perniski. Ayo po yung manalangin, mga kapatid. Maraming salamat po, Amang Banal, sa bagamat kami ay nasumpungang nagkasala, pero inyo pong inilapat ang inyong biyaya. Yes. Upang sa aming pagbabalik loob ay makasumpong kami ng kapanatagan, ng justification. Yes. Hangad din po namin, Ama, ang mga kapatiran na wala pa sa pananampalatayang ito na inyo pong iniaalok, ay tuluyan po kayong magpakahayag sa kanila. Makasama namin sila sa buhay na walang hanggan, na kayo po ang aming pinaglilingkuran at pinupuri. Umaasa din po kami, Ama, sa aming po pansamantalang paghiwa-hiwalay, ang mga kapatirang nakakapakinig sa programang ito at nakakapanood. Gayon din, ang mga hindi pa naming kapatiran ay patuloy nyo pong iingatan mula sa kanilang hanap buhay hanggang sa kanilang espiritual na kalagayan, ay patuloy po kayong magpapakahayag. At sa iba't ibang mga platform, mga programa ng Seventh-day Adventist, patuloy nyo pong gagamitin sa inyong napakalaking ubasan. Muli po, binabalik namin ang aming pagluwalhati, ang aming papuri. Kung kami man po ay nagkulang at nagkasala, patawarin po ninyo kami sa pamamagitan po ng napakatamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you po muli. God bless. Ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at
sila ay aaliwin.